At para naman kunin ang panig ng mga empleyado ng immigration na kaugnay ng pag-resign o pagliban sa trabaho ng mga kasamahan nila dahil sa issue ng overtime pay, makakausap natin sina Attorney Gregorio Sadiasa, Presidente ng Union ng mga Empleyado sa Bureau of Immigration, at si Herman Robin, ang Presidente naman ng Immigration Officers Association of the Philippines. Mga kapuso, maaari rin kayong lumahok sa ating diskusyon. Mag-tweet lang gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga sa inyo, Ginoong Sadiasa at Ginoong Robin. Magandang umaga. Magandang umaga din. So, magka-tandem kayo sa cause na to, no? Opo. Okay, you're on the same side. So, nagkataon na magganitong klaseng problema sa airport. Mag-Holy Week na, kasagsagan na ng travel season, summer vacation ng mga bata. Ano ba to? Parang napakasama ng timing. Bakit ngayon pa nangyari ito? Actually, nag-start to nung veto ni Presidente yung special probation sa GAA 2017 tungkol sa utilization at disbursement ng Express Lane Fund ng Bureau of Immigration na ultimate source ng salary augmentation namin in a form of overtime. Okay, sandali. Let's walk that back, no? Paki-translate lang yon. So, ano bang ginawa ng Pangulo? Parang, kumbaga, na-cancel yung inyong overtime pay. Kaya nawala ng kulang ngayon ng tao dyan sa airport para mag-handle ng mga immigration needs ng mga pasahero. Tama. Nawalan kayo ng overtime pay. Yes. Yun po ang nangyari. Yung ang nangyari, dapat approval nung budget para sa 2017, na-veto ng Presidente yung aming paggamit ng aming express lane fees. Ito po ang source ng aming overtime pay para ho sa karagdagang sweldo ng mga empleyado ng Bureau at bayad na rin sa overtime for the extra hours rendered. Ano naman justification? Bakit naman kinansela itong paggamit ng express lane fees? Kasi noon pa naman yan na pinagkukunan ng overtime pay ng mga immigration officers. I know, this has been, yung overtime issue ng mga immigration officers sa airport, naging issue na yan nung panahon pa ng dating administrasyon. 2012, naging issue. Dati kinukuha yung overtime pay ng immigration officers sa mga airline. Nagreklamo yung mga airline. So this system now of getting this overtime pay from the express lane fees, bagong sistema to, relatively new. Well, itong aming overtime for the express lane fees ay matagal na ito at ito ay buhat pa nung 1940 sa Philippine Immigration Act namin. Naka-provide na ito na the commissioner may assign immigration employees to render overtime work, no? If the services rendered is being paid by the shipping companies, the airlines, and other persons served. Ang nangyari po dito ay yung na-veto ng Presidente itong paggamit ng ito on the ground that may general rules kasi tayo dito about collection of funds by government agencies. Ang general rule po dyan ay lahat po ng nakokolekta ng mga ahensya ay dapat mag-a-accrue sa national government. So this is the reason of the veto. So ang nangyari, ang sinabi ng Presidente, in the absence of a substantive law, dapat yung koleksyon ng Bureau regarding dito sa express lane fees ay i-deposit na namin sa National Treasury. So hindi na didiretso sa Bureau of Immigration pangbayad ng overtime pay ninyo. So, pero ang sinasabi nyo, legal din itong kasulukuyang sistema na binito ng Pangulo. Kasi the President is citing another law that kung ano man yung magiging income doon ay dapat dumiretso sa National Treasury. Yes, yung basihan kasi nila na batas, yung Administrative Code na 1987. Sinasabi doon na yun nga, kung lahat ng koleksyon ng mga ahensya ay dapat i-deposito sa National Treasury unless otherwise specifically provided by law, unless authorized by law. Ito po yung exemption. At ang exception po na namin dito sa aming pananaw ay ang aming batas na Commonwealth Act 613 o yung Immigration Act.
Okay, abogado kayo, attorney. So nagiging usapan na ng mga abogado. They're citing a law, you're citing a law. Pero anong impact sa mga immigration officers? May mga nagre-resign, nagli-leave of absence na raw. Of course, that's creating problems. Gaano ka-importante ba yung overtime para sa hanay ninyo? Talagang pinaka-importante dahil yun ang bread and butter namin. That's the only source of benefit aside from basic salary ng immigration officers. So hindi sapat yung basic salary? Kasi hindi naman lahat ng mga empleyado nakaka-overtime, di ba? So kayo talagang inaasahan nyo talaga yung overtime as a regular part of your income. Yes. Dahil mababa yung basic salary namin, di-upgraded yung salary grades namin. Kaya di naman kami katulad ng ibang law enforcement agencies na may mga hazard pay, may night differential, may housing allowance. Wala. Yung ultimate source ng benefit namin, yung ALF lang. Wala nang iba. Actually, ano yun? Ultimate source ng yung ALF, Express Lane Fund. Okay. Yan ang salary augmentation in a form of overtime. Okay, give us an idea kasi sabi niyo mababa masyado yung sweldo niyo. Just so people can understand this better. Ano ba yung salary range ng mga immigration? Ano yung starting niyo? Kami 16,000 yung net compay namin ng Immigration Officer 1. Okay, 16,000, 1.6, okay. At 81% ng empleyado sa Bureau is nagre-range lang ang sweldo ng 3,000 to 16,000. Lahat. At wala kayong benefits katulad ng itong in-announce ni Pangulong Duterte, may pabahay dun sa mga sundalo wala at kaming police. ganon. Wala kayong ganun. Ever since, wala kaming ganong mga benefits. You also considered law enforcers, no? Yes, Oo, yes. Pero immigration law, no? So, pero ang sinasabi din nila, yung kahit nag-overtime kayo at dahil you're putting in the hours, no? Sobra-sobra daw yung overtime. There's also citing a law. I think Budget Secretary Diokno was saying there's a law that limits the amount of overtime that a government employee can earn, and then he's citing umaabot daw sa 48,000 pesos per month in overtime yung ibang immigration officer. Totoo ba yun? Minsan ganun ang amount. Sa immigration kasi, based doon sa sinabi ni Atty. Sadyasa na Section 7A ng Commonwealth Act, iba yung role and policy na naggagovern sa overtime namin. Yung Section 7E na it should be fixed by the commissioner when the service rendered is to be paid by airline, shipping, and other persons served. Noon, mga 30 years ago, nag-start naman yan sa mababa eh. Hanggang sa dumaan ng mga panahon, pataas ng pataas. Pero nag-start yan sa mababa. Yun ang natin, yung sinasabi ng Secretary Diokno that it should not exceed 50% of your basic salary per civil service role. Yes, but in our case, may exemption kami doon sa PD 1445 at sa EO 292. Ang exemption is yung Section 7A ng Commonwealth Act at yung Administrative Instruction number 38 ng pag-create ni Miriam ng Express Lane Fund. Miriam Defensor Santiago, Yes. who used to be the immigration commissioner. At that time. Why do you think you deserve an exemption that applies to everyone? Kasi pag sinabing exemption, parang may favoritism para sa inyo, di ba? Specialized field ng immigration. It's an international standard, lalo na kasi ang immigration, yung sa commercial aviation, hindi namin kontrolado, hindi kami nagmamando kung anong ang siserbisyuhan namin. Ang siniserbisyuhan namin, airlines. Ang airlines, ang may control ng schedule, kung ilang pasahero ang darating, kung saan namin sila siserbisyuhan. Wala ang control ang gobyerno kung kailan darating ang isang flight, kung ilan ang ilulod ng airlines. Sila ang nagdedikta. So, depende kami kung anong sasabihin ng airlines. Actually, in principle, we are serving the airlines. We're not directly serving the people. That's why, yung principle na yung services namin rendered should be paid by airlines, shippings, and other persons served. Pero sandali, just to clarify that, you're serving the airlines and not the... But aren't you also serving the Filipino people? Yes. I mean, the public. I mean, you're screening people who are entering the Philippines, our country, para walang mga suspicious characters, nobody on a watch list, no one who is a fugitive o mga terorista, no, na gumagamit ng fake passports. Isn't that part of your job? So you're not doing this for the airline. You're doing You're doing it for us. It's part of our mandate. But as far as our OT is concerned, OT pay, why burden the Filipino people na hindi naman nagta-travel abroad, na iso-shoulder nila yung overtime or additional compensation ng mga immigration officers? Okay, sir, alam ko naging issue rin yung
pagbabayad ng airlines nung previous to 2012 kasi naging issue rin tong nung 2012. And then dating I think DOTC Secretary Mar Rojas put a stop to that. Naging solusyon nga ay magdagdag ng personnel para hindi na kailangan mag-overtime. So nakapagdagdag ba ng personnel nung naging issue itong overtime noong 2012? Nadagdagan ba? Because obviously the issue of overtime has not gone away. It's still very much an issue today. Ang pagkakaalam ko, nadagdagan noon kami ng empleyado, pero sa tingin namin, hindi pa rin yun sapat para sa pangangailangan, yung manpower needs ng Bureau of Immigration. Kasi kami ngayon ay ang regular halos 1,007 lang at ang mga contractual namin around 1,000 siguro. But we need para to sa operation ng Bureau is around 4,000 employees. Sa report lang yun. Nationwide operation, yung ideal complement is 7,000 personnel. Okay, but if you got this ideal complement, wala nang kailangan mag-overtime. That's also against your interest because gusto nyo mag-overtime. Dahil sinasabi nyo nga, that's an important part of your income. Ngayon, kung talagang madagdagan yung personnel to the point where you have, the Bureau has all the personnel it needs, wala na mag-overtime, people will have to make do with what's happening now. Yes. Walang overtime. Yes, but in the premise na upgraded yung salary grades. At kung ano ang dapat na ibigay na benefits sa isang immigration officer or BI personnel na nagre-render ng services o nag-discharge ng function as law enforcer, ibigay. Tapos i-upgrade ang salary grade but ang kailangan natin ngayon yung immediate solution Yes, okay. So parang ang lumalabas na problema, it's not a manpower or human resources shortage, it's not even the lack of overtime, it's just mababa ang mga sweldo. Yes. Na yun talaga ang ang kailangan solusyon, which can be addressed through the budget, through the Department of Budget Secretary Diokno. Yung nangyari, yung aming express lane fee na binito ng Presidente, yun ang pinagmulan ngayon ng salary augmentation ng mga regular employees ng Bureau. So it's a kind of a temporary solution because you're saying the real solution is to raise the standard salaries of immigration officers. Okay. And then ano naman naging I mean obviously your jobs are important kasi you prevent bad people from entering the Philippines. Gusto natin 'yon. So ano ba yung tugon doon sa inyong hiling na taasan ng sweldo? I mean nagtataasan ng sweldo ng mga government employees. Sinasabi niyo naiiwanan ba kayo dito sa pagtaas ng sweldo? Talagang naiwanan na kami matagal na. Bakit? Ano yung explanation sa inyo? Hindi pa na-upgrade yung salaries ng mga BI employees. So, as of now, meron pa kaming salary grade level 1. So, around 9,000 and that is a minimum, mas mababa pa sa minimum wage. I mean, okay, for those who aren't familiar, can you compare with other starting salaries sa ibang ahensya? Let's say teachers. May mga kilala akong public school teachers. As far as I know, parang they get higher salaries than that, no? Pag nag-uumpisa pa lang. Correct me if I'm wrong. Just as a matter of comparison, no? Kasi sabi niyo, naiiwanan kayo. Are you familiar with, I'm sure you've done a comparison, well, sa pagkakalam ko, sa abogado na lang, ang isang abogado sa Bureau of Immigration ay salary grade 18. So ito ay nagta-translate sa halagang 33,000. So kung ikukumpara mo ito sa abogado, halimbawa sa Public Attorney's Office, ang pagkakaalam ko ay sila doon, ang basic nila ay around 70 na. Or kung itong recent So you're less than half. It's so less. But the Bureau of Immigration is under the Department of Justice. Yes, Tama yes, ba? sir. The Public Attorney's Office is also yes. So paano yun? You're all lawyers, both working in the same department, pero iba-iba yung salary grade, salary standards. Ang pagkakaalam ko, yung sa Public Attorney's Office ay nagkaroon sila ng sarili nilang batas. So na-upgrade na yon yung dati nilang mababang mga salary grades to a higher one. And you're saying nagkaroon din kayo ng sarili niyong batas because you're in a specialized field. We are now, hindi na-recognize ng we are Pangulo. now pushing for our new immigration law para nga itaas na rin
salary grades ng mga empleyado. So we're waiting for that. Okay, but in the meantime, yung mga colleagues nyo, no, nabalitaan natin, na unti-unting umaalis na because of the changing conditions. Either they've resigned or they've taken a leave of absence. Meron ba kayong latest count nito? Because that matters in terms of yung rendering ng public service ninyo, lalo na sa airports. Yung namumonitor po lang po sa Port Operations Division, siguro mga 6 na mga immigration officers yung nag-resign. Iwan ko sa ibang division, pero tapos 30 na yung nag-file ng leave of absence, tapos mga nasa 100 plus na yung nag-request na kumuha ng Certificate of Employment. Okay, mabuti may pumapasok pa rin. Hindi rin ba sila nakakaranas ng ganitong problema? Yung, halimbawa, kayo, you're still at your job, at your whatever you're doing, no? Sa airport ba kayo nagwo-work, by the way? Ako sa airport, sa Attorney Jasa, sa main Sa office. legal division. Okay, so paano yan? At this rate, baka mawala ng immigration officer sa airport, lalong hahaba yung mga pila dyan. Actually, yun talagang nangyayari. Aminin namin, talagang nahihirapan na kami. Demoralized na yung mga members namin. Yung iba nagko-consider na mag-transfer sa ibang trabaho. Pero sabi namin, tiis-tiis lang ng konti, tiisin pa natin dahil very positive kami at naniniwala kami. Pag ang position namin ipaliwanag kay Presidente, bilang isang abogado, maiintindihan niya at mapapagbigyan kami na tama yung position namin at dapat tuloy yung pag-utilize ng BI at ng express lane fee para sa augmentation ng salary namin. Okay, pero Attorney, Sir, narinig nating solusyon kanina, yung tulad na narinig natin kay dating Secretary Mar Rojas noong 2012, dadagdagan yung personnel rather than legalize or give overtime pay. Sinasabi nyo, hindi yan solusyon. Because yan ang narinig natin ngayon sa gobyerno, no? Na dadagdagan na lang yung immigration officers para hindi na kailangan mag-overtime pay. Hindi po yan ang sagot sa aming problema. Hindi po yan parang comprehensive solution sa aming problema. Kasi hindi lang po manpower ang problema nga sa Bureau, kung hindi yung pampasweldo din ng mga empleyado na sobrang mababa. Okay, may tanong po yung ating Twitter followers kasi may mga viewers tayo nagtitweet, no? Hindi ba source din itong Express Lane Fund ng korupsyon? Okay? Okay. Ito ang Express Lane Fund, in-establish to ni then Commissioner Santiago as an anti-corruption initiative. Nanalo pa nga siya doon, nagkaroon pa siya ng award sa Ramon Magsaysay. Tapos na-affirm ang legality nito ng DBM mismo, NBI, CUA, Ombudsman. At ino-audit to. Kahit bago mag-release, nire-review ang mga documents nito ng CUA. So panahon pa ni Miriam Defensor Santiago sa Bureau of Immigration, yung Express Lane Fund, yun na yung nagiging source of overtime pay. Ano tong issue with the airlines? Akala ko yung airlines na nagbabayad dati ng overtime pay ninyo. Panahon pa pala ni Miriam yung itong Express Lane Fund? Or both were providing overtime pay to immigration officers? Yes. Pero yung airlines, dati, yung nagsosource lang doon ng overtime is yung mga nasa airport. Yung express is nasa field offices, main office. Okay, pinaghahati-hatian nyo. Yes, pero in-stop ni Secretary Mar Rojas yung airlines, lahat na kami sinubsidize ng Express Lane. Okay. Buong Bureau So there were two sources before na wala nung panahon ng Administrasyong Aquino, yung airline companies contribution or yung bahagi nila. No? Ngayon, the remaining fund for your overtime pay, nawala na rin. Yes po. So yes parang, kumbaga, wala nang source ng overtime pay yung immigration officer. Yung sa airlines po, may pending case kami ngayon sa Supreme Court. Okay, so ina-appeal nyo pa rin. Okay, panghuling tanong na lang po, mula pa rin sa ating isang Twitter follower. Kailan po matatapos ang problemang ito? Kailan na magbabalik sa normal ang sitwasyon sa mga immigration counter sa NAIA? But before you answer that question, we have to clarify na hindi lang naman dahil sa problemang ito nagkakapila. Yes, yes. Kasi bilang pasahero din ako minsan ay pagdating pa lang doon sa airport, sa sidewalk pa lang may pila na. So it could be a problem with security and it's basically a problem of infrastructure. Yes. But sa tingin nyo, kailan matatapos ng problemang ito? Itong mahabang pila sa airport, hindi naman lahat ito pwede attribute doon sa mga absences ng mga immigration officers. Dahil sila din nakakapasok, hindi dahil para sa butahiin ng operasyon, dahil talaga wala ng perang pamasahe, walang pagkain sa airport, mahal magtrabaho sa airport, pagkain, parking. So ito, naniniwala kami
Dahil sa optimistic kami na si Presidente, pakikinggan yung panawagan namin, apila namin sa kanya, na pag ito'y maibalik yung Express Lane Fund para sa augmentation ng salary namin, lalakas ang moral ng mga empleyado namin, lalo ng mga kasamahan naming mga immigration officers, at sila ay patuloy na magtatrabaho. Kahit nga sa situation ngayon, pinipilit pa rin namin ibigay ang serbisyo na kailangan mula sa mga immigration officers. One final question kasi labor issue ito. No? Of course, a weapon of last resort of labor is the strike, magwelga. I'm sure kung mawala yung immigration officers sa airport, talagang magiging maaalarma na talaga yung lahat ng pasahero and then everyone else involved in running the airport. Is this a kind of wild card up your sleeve na talagang kung di kayo pagbigyan, maaring mawala talaga yung immigration officers yan because of a strike or just, I don't know if you want to call it a strike. Kasi baka illegal nga yun. Sabay-sabay kayo magsisick leave, halimbawa. Well, dahil nga government employees kami, bawal lang mag-strike, bawal ho mag-mass actions. So, kami limitado lang hanggang sa pagpa-express sa aming sa protest to symbols lang, kung halimbawa magsusuot kami ng mga ganitong damit. Pero what we cannot really abandon our work and go to the streets, so to speak, no? Okay, good luck sa ating lahat sa Holy Week na peak season para sa pagbibiyahe. Maraming salamat sa inyong panahon, Mr. Herman Robin, ang presidente ng Immigration Officers Association of the Philippines, and Attorney Gregorio Sadyasa, Pangulo naman ng Union ng mga empleyado sa Bureau of Immigration. Maraming salamat sa pagkakataon. Nanatili pong bukas ang aming programa para sa panig ng pamunuan ng Bureau of Immigration.